Masayang araw, mga ka-PL. 2 araw po pagkatapos ng SONA ni Bobong Marcos, mga kababayan, na fact check. Walang pinagkaiba po, mga kababayan, noong nakaraang taon na nag-SONA din siya na ipinagmayabang niya ang 5,500 na flood control project di umano, mga kababayan. 2 araw din yon o 3 araw din yata yun. Rumagasa si Karina. Bumaha ang Kalakhang, Maynila. Ganito po ang nangyari, mga kababayan. Natandaan ho ba ninyo? Nitong katatapos na lang niya na SONA, pinagmayabang niya po na wala na daw gerilya sa Pilipinas at wala na daw mabubuo na gerilya sa Pilipinas. Eto, napak-check si Bobong Marcos, mga kababayan. Kaya yabang mo kasi. Puro kayabang, puro ka kasinungalingan. Mismo ang gumagawa ng kaparaanan para malaman ng tao nagsisinungaling kalaang. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ka kasing sinungaling, anak ka ng batula. Eto na, mga kababayan, basahin ko po itong na-post po ng Ang Balita ngayon. Eto, Marcos Jr., ayan, na fact check 2 araw matapos ibida ang no more guerrillas sa kanyang SONA. Ano nangyari, PL? Bakit siya na fact check? Ganire ang nangyari, mga kababayan. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, sunasunahan noong Hulyo 28, ipinahayag ni Bongbong Marcos Jr. na tuluyan nang naubos ang mga grupong gerilya sa Pilipinas. Ba't ganun? Patawarin nawa sana ako ng Diyos. Hindi ko talaga siya matawag na Pangulo, mga kababayan, kahit na binoto ko siya noong nakaraang halalan. Pasensya na talaga, Bongbong Marcos. Hindi kita matawag talaga na Pangulo. Pasensya na talaga. Kasi para sa akin, ang isang Pangulo may saysay. Mayroong nakikita ang taong magandang nagagawa. May mga solusyon ang mga problemang matagal nang nararanasan ng ating mga kababayan, pero sa pamumuno ninyo, hindi po nararamdaman ng tao yan. Wala kang ibang, meron ka man nagawa, hindi naman sabi natin wala, meron ka naman nagawa. Yung yung medyo magulo ang Pilipinas. Kala niyo seryoso na, no? Eto. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa at titiyakin na ang pamahalaan na wala nang mabubuong muli. Di ba yan yung sinabi niya, mga kababayan? Ito na. And finally, ito, Englishin natin to. There are no more remaining guerrilla groups in the country, and the government will ensure that none will be performed again. Ayan, mga kababayan, ito na po ang ganap. Natawa nga ako Nabasa ko to. Grabe, tawa ko po. 2 araw matapos ang kanyang talumpati, nakasagupa ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang mga hinihinalang rebuilding NPA sa Las Navas, Northern Samar, mga kababayan. Sa Leyte po ito. Ano nangyari? Nagkasagupaan
itong hinihinalang rebelding grupo na NPA, ang 8th Infantry Division, mga kababayan, dun sa Samar. Yan ba yung walang gerilya? Yan ba yung wala nang mabubuong mga gerilyang grupo o gerilya? Marcos, huwag ka kasi puro yabang. Huwag kang magsisinungaling. Tandaan mo, tao ka lang, sir. Tao ka lang. Meron pong isang nagmamasid po sa atin, nakakaalam ng katotohanan. Meron pong isa na handang gumawa ng kaparaanan, maihayag lamang na kasinungalingan at hindi totoo ang mga inihayag mo sa mga kababayan mo. Tandaan mo, oo, maaaring siya ang may gawa, kaya ka nariyan ngayon sa posisyon mo. Pero, iba ang ginagawa mo. Imbis na magsabi ka ng totoo, maliban sa wala ka na nga nagawa, hindi mo pa kayang sabihin yung katotohanan. Inililihim mo yung katotohanan. Paano ba namang sabihin mo na lang, aminin mo na lang kasi na kakaunti na lang ang bilang ng mga gerilya. Gagawin ng gobyerno ang abot ng kanyang makakaya. Matigil lang ang gerilyang grupo sa ating bansa at gagawin din ng gobyerno ang kaparaanan para hindi na muli magkaroon o magkaroon ng grupo, panibagong grupo o mabubuong grupo. Ganun. Hindi sasabihin mong zero, totally zero, wala na. Kalokohan yan, sir. Kalokohan yan. Bago mo alisin yung mga gerilya na nagtatago sa kabukiran, sir, tapusin mo ang problema sa Pilipinas sa 2 taon, pero malabo na eh. Kasi 2 taon na lang eh. 4 na taon nga, wala man kayo nagawa. Noong nakaraang 4 na taon, wala kayo nagawa eh. Yung mga ralista, hindi nyo nga maalis-alis. Ano lang naman ang gusto ng mga yan? Taasan ng sahod ng mga manggagawa at pangalawa ay tapusin na ang kontraktualisasyon. Yan. Yan lang naman eh. Lagi sinisigaw nila eh. Kaya sila nagagalit sa gobyerno. Aminado tayo. Mahirap ibigay yan. Mahirap mangyari yan. Kasi nga, hawak kayo ng mga oligarko. Malay lang namin. Baka totoo yan. Hindi kami sigurado dyan. Kasi wala naman kaming pruweba, no? Yan lang ang sabi-sabi, no? Yung mga nakapaligid di umano sa inyong mga oligarko. Ayan, di umano. Okay? Alinaw tayo dyan, ha? Ito pa. Ayon sa militar. 2 engkwentro. Naku, 2 pala. Hindi lang pala isa ito. 2 engkwentro ang naganap noong Hulyo 31 sa na nagresulta sa pagkamatay ng 8 rebelde at pagkakakumpiska ng 8 high-powered firearms, mga kababayan. 2 engkwentro ang naganap. May mga namatay na 8 rebelding grupo at meron ding nakumpiska ng mga high-powered firearms. Saan galing ang mga high-powered firearms nitong mga gerilyang ito? Di ba? Ibig sabihin, dahil nagkaroon sila ng mga matataas na kalibre ng mga baril, mayroong malaking grupo o kilalang tao o mayroong nagpopondo sa mga ito. So, kapag mayroong nagpopondo sa mga katulad nila, malamang sa malabang, hindi ito basta-basta mawawala kasi magre-recruit at magre-recruit.
Kasi may nagpopondo nga. Kaya sinasabi ni Marcos na wala ng gerilya at malabo nang mabuo o makabuo ulit sila ng panibagong grupo. Suntok sa buwan yon, mga kababayan. Naghahalucinate laang yung mama sa kanya State of the Nation address. Nangangarap ng may may magandang comment nyo nga dyan. Kumbaga, nananaginip ng gising. Ngayon. Baka bangag. Ano ba? Baka bangag. Kaya ganon. Gumig pamantin siya nung suuna niya. Yung pinili niya si Tore, yung pinuri niya si Tore, nagniwi-niwi siya, mga kababayan. Okay. Ayos ba? Napak-check na naman siya, mga kababayan. Sa susunod, mayroon ka pa namang sona natitira. Magsabi ka na ng to, Kasi udang sabihin ng tao na wala ka masabi sa sona mo kasi wala ka man nagawa. Hayaan mo na. Kumbaga, parang kasalanan na rin sa tao na hindi mo natupad ang mga pangako mo. Yan wala kang nagawa, tapos dadagdag ka pa ng isa pang kasalanan. Ito yung pagsisinungaling habang ipinapahayag mo sa iyong mga kababayan ang totoong ganap sa ating bayan. Di ba? Hindi mo sinasabi totoo nagsisinungaling ka di kasalanan pa rin. Di ba? Yung isang kasalanan, wag mo nang dagdagan pa ng isa pang kasalanan. Ganun lang. Tanggapin mo sa sarili mo, no? Na weak ako, wala akong nagawa. Wala akong kwentang presidente. Pinagbigyan ko yung pinsan kong budoy. Nagpa-under-desaya ako sa palaka. Kay Okak. Ganon. Aminin mo na wala talaga yung administrasyon mo, wala. Napakalayo ng diferensya ninyo ng Duterte. Ito, Duterte, napakataas, pinakamataas. Ikaw, pinakababa naman. kung gaano kataas ang standard ng isang Duterte leadership, gano'n naman kababa ang Marcos leadership. Yung tatay mo, okay yun. Ikaw, layo mo Kumbaga sa juice, latak. Ikaw, latak. Hindi na pwedeng inumin. Tapon mo na lang. Kumbaga sa tuba pa ba? Mga Bisaya, mahilig uminom ng tuba yan. Di ba pag iinom kayo ng tuba, hindi nyo man inuubos kasi meron niyang mga durog na tungog. Itapon na yan. Latak yan. Yan yun ikaw. Ay, nako. Siya nga naman talaga ito, buhay na to. Ito pa, isa, dagdag ko pa, mga kababayan. Siya pa rin. Si Junior pa rin, si Junior. Siya pa rin. Ito kawawa naman tong tao na ito. Hindi niya naman sinasadya. Hindi niya naman sinadyang sirain yung isang government project. Bakit siya ang naiipit ngayon? Natandaan niyo po yung tulay na bumagsak. Yung nagturo-turo siya, mga kababayan, tinuro-turo niya yung tulay. Diba? Yung bumagsak. Yung driver ho doon, kakasuhan. Anong kinalaman ko? Driver lang ako, nag-apply akong driver sa isang kumpanya para magkaroon ako ng trabaho, mapakain ko yung pamilya ko, dumaan ako sa tulay na putaragis puro kalawang. Alambre lang yung nilagay ng mga brace sa ilalim ng mga bakal. Imbis na bakal, alambre lang. Tapos ako pa ang kakasuhan. Anak, paano? Diyos ko naman ano nangyari sa hustisya? Ano nangyari sa bansa natin? Eto. Truck driver sa bumagsak na 1.2 bilyong tulay kakasuhan.
Kung ako ang driver, bakit ako ang kakasuhan? Dumaan lang kami dyan, nagkataon, ako yung truck na dumaan bago bumagsak yung tulay. Posible namang siya lang ang dumaan na ganun kalaking truck at ganun kabigat na truck. Nagkataon lang talagang siya. Hindi ba pwedeng kasuhan natin yung inginhero nito? Na parang hindi natin alam kung paano ito tinrabaho. No? Nahaharap ngayon sa kasong sibil at kriminal ang dump truck driver mula Tabuk City na nasangkot sa pagguho ng 1.2 bilyong Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela nitong Pebrero. Ayon sa investigasyon ng DPWH, bumigay ang tulay noong Pebrero 27, 2025 matapos dumaan dito ang isang dump truck na may kargang aabot sa 102 toneladang bato, labis na kapasidad ng tulay. Sumobra nga naman yung bigat ng dump truck na dumaan sa tulay. Maaaring nasa 100 lang siguro na tonelada ang kayang buhatin ng tulay. Ang sabi kasi 102 toneladang bato. No, labis ito sa bigat na pwedeng dumaan dun sa tulay. Gaano kaya katotoo ito? No? Kasi alam nyo, marami kasing mga investigasyon, mga kababayan. Hindi ko sinasabing dito sa iba pang mga investigasyon na nilalaro na lang po para makalusot lang ba? Ganon. Kaklaruin ko, hindi ko sinasabing investigasyon ng DPWH, wala Sa iba, yan. Maliwanag tayo dyan. Kasunod nito, gumuho ang tulay at bumagsak ang dump truck, pati ang ilang sasakyang kasunod nito. Natural, kasi bumagsak na no? Sumuko ang driver sa Cabagan Police kinabukasan, Pebrero 28. Bago yung tulay na yan, bagong-bago yan. Hindi ba pwedeng masilip yung mga CCTV? Posibleng walang CCTV yung tulay na yan. Diba, kung yung mga kalye nga natin dito na nadadaanan ho natin, may mga CCTV nga para mamonitor kung sino itong nag-overspeed. Tapos magugulat na lang yung may-ari ng sasakyan pag rehistro meron palang violation. Hindi na matandaan kung kailan at saan. Kasi meron pala nakasilip na CCTV, overspeed, pakita na yun. Rehistro sa LTO, meron ng violation, overspeeding. Yan. Posibleng walang ganun sa tulay na yan. Napaka-kuripot naman. Kinuripot talaga. Di ba? Dapat yung mga tulay, may mga ganyan, may mga CCTV yan. Bakit? Para makita kung sino itong mga overspeed, mga lumabis doon sa tamang timbang na dadaan lamang doon sa tulay. Kapag ka nagkaroon ng investigasyon, halimbawa may gumuho, nakapirasong simento lang sa tulay, malalaman ka agad kasi makikita sa CCTV, ito pala ito yung plate number, ito yung type ng truck na dumaan, puno pala ito ng mga bato, sumobra pala ito sa timbang. Kasi may record dyan mga kababayan bago lumabas yung mga truck, tinitimbang ho yan. May timbangan ng mga truck tinitimbang yan kung gaano kabigat, no? Kasi yung ruta nila, alam nila kung saan sila dadaan na ang mga tulay, kaya silang buhatin. Ganon yan nasa record dyan. Makikita, itong truck, ito. Ano yan? 70 tons yan. 70 tons. So yung dadaanan yung tulay na pinakamaliit, ang kakargahin nun, mga 80. Pasok yan. Ganon. Dapat may ganon, di ba? Malay natin baka meron naman, mga kababayan. Kaya ang nasabi dito na 102 daw.
O, malalaman natin to sa mga susunod na mga araw pa. O, ito pa. Kinumpirma ni DPWA Secretary Manuel Bonoa na tapos na ang kanilang teknikal na investigasyon at inirekomenda ang pagsampa ng mga kaso hindi lang laban sa driver kundi pati sa mga kontratista at designer ng yun ibig ko sabihin, designer ng tulay na itinuturong may pagkukulang. Ayan. Yung kontratista nito, baka congressman. Nako, sino ba congressman sa lugar na yan? Baka yung, nako, patay na, naloko na talaga. Eto na, magkaka-bookingan na naman to. Sino kaya ang kontratista dyan, mga kababayan? Baka yung mga napapabalita ngayon na mga kongresista na naging kontratista daw sa mga iba project na hilaw, ghost project talaga yung iba. Project ka. Hingin anong pondong mga buang, wala naman parang nagawa. Okay lang yung hilaw, tulad dito. Hilaw yung tulay. Bumagsak. Di ba? Tinipid. Bumagsak. At least may naipadayo. Di ba? Madadaanan ng isang pirasong kabayo. Hilaw nga lang. Yan nga, hilaw. Pag dumaan kotse, hulog talaga kasi hilaw man po. Ang masaklap yung yung ghost project talaga. Ghost project, may project daw, tayo na, nakalagay dyan malaking tarpaulin. Ayan na yung amount ng project, anong gagawin na project na riyan. Nag-aabang yung tao, kailan magtatrabaho dito ng flyover? Wala man, hindi nga binakpak yung kalsada. Wala mang binakpak dito, hindi man naglagay ng mga poste. Kala ko ba maglagay dito ng flyover? Sa Davao, may mga tinatayong flyover. Ang sponsor niyan, inutang pa natin mula sa China, pinatigil naman itong presidente na ito. Tuloy, yung mga taga Davao ngayon, kapag rush hour, lagi ako napapadaan dyan sa may diversion, natatraffic kami, gitgitan pati. Dapat matagal lang tapos yan Siguro itong 4 na taon na termino ni Marcos ngayon, tapos na sana yan Kung hindi niya pinatigil, mahayahay na sana ang mga taga Davao na dumadaan dyan. Walang traffic, meron sa itaas, meron sa baba. Kaso pinatigil daw ni Marcos kaya kami dyan, nagsasuffer kami dyan tuwing hapon, kapag rush hour na, kahit maga, natatraffic kami. Pag dito naman kami dumaan sa lumang kalsada, ganun din, traffic din. Kaya, titiisin na lang namin dito sa diversion, kahit paano, magtitiis kami ng mga, hindi naman, 30 minuto siguro. 30 minuto na traffic bago kami makalusot doon sa wala ng traffic kasi ang traffic nadudoon lang sa may tulay na inaayos. Yan yung pinatigil nito, itong mama na to. At usap-usapan pa. Daw di pa ako sigurado. Pinatitigil din daw yung Davao-Samal Bridge. Yung di nasasakay ng barge yung mga sasakyan, yung mga kotse, hindi nasasakay ng barge. Tulay na talaga Di ba nabalitaan nyo yun? Sabi lang Di ako sigurado dyan. Sabi lang. Pinatigil daw. Tumama na to. Ayaw yatang gumanhawa buhay ng mga Dabawin nyo. Gigil na gigil. Ano ba galit itong taong ito sa mga taga Davao? Sinuportahan ka po ng mga taga Davao dahil kay Inday Sara. Hindi lang ng taga Davao kundi buong Mindanao. Binoto ka nung nakarang halalan 2022. Bakit mo pinapahirapan yata etong mga taga Davao, mga taga Mindanao? Anong problema mo? Ano ba laki ng galit mo dahil ba narito mga taga Duterte, ang mga Duterte? Hindi lang po mga Duterte ang narito sa Mindanao. Marami po kami. Kung naiinis ka sa mga Duterte, huwag mo kami dadamay. Yung mga proyekto, ituloy mo yan. Gigil tong mama na ito. Sayad yata talaga to Saltik yata. No? Totoo yata. May sayad tong mama na. Ito pa.
Ang recommendation namin actually is to file civil cases against sa mga what we know na medyo kulang sa paggawa, like yung contractor. Yan na, kontratista, yan na, mga congressman yan. baka lang, baka congressman, may madawit na congressman nito. Designer, yung designer nito. At of course, yung truck na nakasira, sambit ng kalihim. Ang kawawa ho dito, mga kababayan, yung truck driver kasi, naghahanap buhay lang yan eh. Nag-apply lang yan bilang isang truck driver sa isang kumpanya, kung ano man yung kumpanya na yun, kung construction company man yun, kasi mga bato man daw, mga graba siguro yun. Napadaan siya doon. Siguro, maaaring nagkulang din siya. No? Pinilit niya talaga. Kaya bumagsak. Kawawa kasi, may pamilya yan eh. No? Ang mayroong mas malaking responsibilidad dito, yung contractor at saka yung designer. Bakit? Kumbaga, naging instrumento lamang itong truck driver ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman ng tao at ng lahat ng mga sinumang kontratista nito na hilaw ang kanilang proyekto. No? Kumbaga, instrumento lang. Kumbaga, kinakailangan mong magsakripisyo, driver, para lumabas ang katotohanan sa proyektong ito. Nang sa ganun, maiwasan ang mas malaki pang trahedya. Ganun. Bagamat trahedya na ito, problema na itong bumagsak na tulay, trahedya yan eh. Aksidente yan eh. No? Aksidente, may mga nadamay kasi, mga sasakyan. Oo, pero hindi ganun kalaki ang damage. Di ba? Hindi katulad ng baka paparating na mga tawag dito, trahedya o aksidente sana. Napigilan yun. Kasi nauna na ito. Ginawang kasangkapan ni Lord itong driver na ito. Ang kawawa lang, pamilya niya. Paano kung makulong ito? Walang problema sa mga kontratista na yan. Sa mga designer na may pera man yung mga yan. May mga ipon man siguro yan. Billion o million man po yung kanilang na ibubulsa sa bawat project nila. Diba? Hindi ko sinasabing ito ha. Halimbawa lang, ibang kontratista, ibang designer. Totoo naman yan, mga kababayan. Malaki talaga kinikita nila dyan. Siyempre, malaki bayad sa kanila, sa sweldo na lang. Sa kontrata na lang napipirmahan nila. Million talaga yan. Hindi magugutom yung pamilya nila. Paano tong truck driver? Halimbawa, may anak 3 yan, nag-aaral pati. Paano na makukulong? Sana patawarin na lang ito. Doon na lang itutok ang kaso sa mga kontratista at designer. Wag naman yung pobre na po ito eh. Kawawa naman. Di ba, mga kababayan? So, ayan po ang ganap dito sa bumagsak na tulay o truck driver sa bumagsak na tulay kakasuhan. Yan po ang naka-highlights kasi mas catchy ho yan eh. Hindi na po nilagay yung designer at saka yung kontratista na congressman. Baka congressman pa nga talaga yan, mga kababayan. Nako, magkakabukingan. Yari itong kontratista na ito. Halimbawa lang kung congressman man talaga. Yari talaga yan, mga kababayan. Lalo na kung napasama doon sa mga listahan ng mga kontratista na mga congressman. Mamaya, abangan nyo po sa pangalawang video ko, mga kababayan. Ilalabas po natin yung listahan ng mga kongresista na mga di umano'y kontratista, mga kababayan. Na ito ngayon ang unang tatrabahuhin ni Senator Rodante Marcoleta. Sila di umano ang unang iimbestigahan. Ngayon, kapag napatunayan po ito, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, ang bilang ho nila nasa mga 67 na mga kongresista, na mga kontratista
Mga kalaboso sila. Naloko na. Senator Marcoleta, sana po simulan na po ninyo ang investigasyon sa mga congressman na naging kontratista na wala nang ibang ginawa kundi magpakapal ng kanilang mukha at magpakapal na kanilang bulsa. Sana para makaganti na ang taong bayan sa mga kagaya nilang politiko na wala nang ibang inisip, hindi ang maglingkod sa tao, hindi ang serbisyo sa taong bayan, kundi ang personal na interes at payamanin ang sarili nila kasama ng mga hinayupak na mga kabit nila. Di ba? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.